Confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte magsisimula na mamayang alas 5 ng hapon sa oras ng Pilipinas. PNP nakaalerto para sa mga posibleng protesta sa gitna ng pagdinig ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ilang kaanak ng EJK victims nagtipon sa rally kasabay ng unang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte itinangging may basbas ni dating Speaker Romualdez. Pagpapalit ng liderato sa National Bureau of Investigation isinagawa ngayong araw. PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters wagi sa opening ng UNTV Volleyball League Season 4. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 23, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Magsisimula na ngayong araw ang pagdinig ng International Criminal Court o ICC para sa confirmation of charges ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimula ng pagdinig mamayang alas 10 ng umaga oras sa The Netherlands o alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Aalamin sa pagdinig kung mayroon bang sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Hindi haharap sa pagdinig ang dating Pangulo pero inaasahang dadalo ang kanyang Filipino legal team na kinabibilangan ni na dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Attorney Martin Delgra, Silvestre Velio III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelo. Mariing itinanggi ng ilan sa mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinondohan sila ng gobyerno upang makapunta sa The Hague, Netherlands. Ito ay upang personal nilang saksihan ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na magsisimula ngayong araw. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Nasa The Netherlands na ang ilan sa mga abogado at kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay para saksihan ang confirmation of charges ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kaugnay nito, pinabulaanan nila ang mga aligasyong pinondohan ng gobyerno ang kanilang biyahe papuntang ibang bansa. With their allegations na taxpayers' money po, yung ginamit namin sa pagpunta dito, no, we're not connected to any politician. We have partner NGOs, individuals, church groups. Ayon kay Shira Escudero, isa sa kaanak ng biktima, pinag-ipunan nila ang perang ginamit para magkabiyahe at magkapanatili sa The Hague ng ilang araw. Galing ang nalikom na pera sa pagtutulong-tulong ng iba't ibang non-government organization gaya ng Rise Up for Life and for Rights at hindi mula sa buwis ng taong bayan o bulsa ng mga politiko. Si Nanay Lor Pasco na 2 anak ang nasawi sa drug war. Sinabing matagal nilang pinaghandaan na makapunta ng The Hague, lalo na at wala siyang sapat na kakayahan para sa mga gastusing kalakip ng pagpunta abroad. Hindi po kami namamasyal tulad ng sinasabi nila na enjoy kayo dyan. Ang sarap ng buhay nyo kasi pabiyahe-biyahe kayo. Hindi po kami
ganon. Hindi po kami katulad ng mga Duterte na pag gustong pumunta, ora-orada, parang Divisoria, Manila lang. Hindi po kami ganon. Sobrang hirap po ang aming pinagdaanan. Ayon sa mga ito, batid nila na ginagamit ng mga umano'y troll sa social media ang kanilang mga istorya upang magpakalat ng fake news. Nakakatanggap din umano sila ng iba't ibang banta at pambabatikos online, maging sa mismo nilang kaanak dahil sa paghingi nila ng accountability para sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Nakakapagtaka, nakakalungkot, but we do not antagonize them. I still love them bilang relative. We still try to explain, yes, they recognize what happened to Efrain, but then they still believe na fake news po yung iba. Kahit nakasama ko na talaga yung mga nanay. So it's really hard to combat fake news. Magsisimula ngayong araw ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tutuloy ito sa February 24, February 26 at 27. Paglilinaw ng ICC, hindi pa ito ang mismong paglilitis, kundi parte pa rin ng pre-trial kung saan pagpapasyahan ng korte kung sapat ang mga ebidensya upang ituloy ang formal na paglilitis sa dating Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-alerto na ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta sa bansa. Ito'y kaugnay ng isasagawang pagdinig ng International Criminal Court sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung mga hakbang ng PNP para matiyak yung kaayusan sa gitna ng mga kilos protesta ng mga pro at anti-Duterte groups? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inilagay na nga ng Philippine National Police ang lahat ng unit sa heightened readiness kasunod ng nalalapit na pagdinig ng International Criminal Court kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasalukuyang minomonitor ng PNP ang mga posibleng malawakang pagtitipon para matiyak ang kaayusan. Inuutos na rin ni General Nartates sa mga regional unit na mag-preposition ang mga Civil Disturbance Management Team at tiyaking nakaantabay ang mga medical emergency responder para sa mga posibleng rally. Sinabi pa ni Chief PNP na pagamat iginagalang ng mga pulis ang karapatan ng mamamayan na ipahayag ang kanilang pananaw na natiling prioridad ng PNP ang kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan din si General Nartates ng kahinahunan sa mga kritiko at taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Sa ilalim ang dating Pangulo sa pre-trial sa confirmation of charges hearing sa ICC sa The Hague kaugnay ng mga aligasyon ng crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Ang 4 na araw na pagdinig ay magpapasya kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis sa dating Pangulo. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Maagang nagtipon ang mga kaanak at supporters ng mga biktima ng extrajudicial killings ilang oras bago ang pagsisimula ng confirmation hearings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Quezon City, may report si Evan Alvarez live. Evan, bukod sa mga nariyan, may iba pa bang pagtitipon sa ibang mga lugar? Aga, bukod sa nangyaring kilos protesta dito kanina sa Quezon City, nagkaroon na ng rally sa The Hague, Netherlands kahapon. Ang ilan sa mga abogado at mga grupo at mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na nagkaroon ng pagkakataon na makapunta ng The Hague, Netherlands upang personal na saksihan ang confirmation of charges para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 9 pa lamang ng umaga dito sa Quezon City ngayong araw ay nagsimula ng magtipon-tipon ng grupo ng mga rallyista at mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs noong Administrasyong Duterte. Kasabay ang protesta ng unang araw ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity.
Isinabay rin ito ng mga aktivistang grupo sa papalapit na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Anila ang confirmation of charges ni FPRRD ay simula na ng pagpapanagot sa mga sangkot sa madugong drug war. Ngunit upang tunay na makamit ang hustisya, dapat ay mahatulang guilty at tuluyang makonvict si Duterte sa kanyang kaso. Sinasabi nga nila medyo mahaba pa yung lalakbayin natin, pero confident tayo doon sa ebidensya kasi libo-libong mga buhay, pamilya, yung buhay na mga ebidensya na magpapatotoo na ninakawan sila ng kapamilya ni Duterte. Dagdag pa ng mga ito, katulad kung paanong winakasan ng Administrasyong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986, ganun rin dapat napapanagutin ang mga Duterte sa kanilang mga umano'y pagkakasala sa publiko. Pinalagan na rin ng mga grupo ang rason ni Duterte na matanda na at mahina na para dumalos sa kanyang confirmation. Sagot nila, mas maraming matatanda ang naabuso noong war on drugs at di nakaranas ng due process. Taliwas sa umano'y maayos na kalagayan ngayon ni FPRRD sa loob ng ICC detention facility. Kahapon ay nagdaos rin sa Dahig, Netherlands ang ilang grupo at mga biktima ng EJK ng kilos protesta upang ipakita ang pakikiisa sa mga biktima at panawagang tuluyang mahatulang guilty si dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso. Magkakaroon ng mga ito ng iba't iba pang mga programa kasabay ng 4 na araw na confirmation of charges ng dating Pangulo. Mamayang hapon, ibang grupo naman ng mga aktivista ang magsasagawa naman ng watch party sa University of the Philippines sa Diliman. Dito sabay-sabay na manunood ang iba't ibang mga grupo at mga kaanak ng mga biktima ng EJK ng unang araw o unang session ng confirmation of charges si dating Pangulong Duterte alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nagsimula nang dumating sa harap ng Korte Suprema sa Maynila ang ilang supporters ni dating Pangulong Duterte. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung panawagan naman ng mga Duterte supporters para sa dating Pangulo? Magandang umaga, Aga. Ultimately, ang kanilang panawagan mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. At kanina nga ay nakita natin na unti-unting nagtungo dito sa harapan ng Korte Suprema dito sa Maynila. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ngayon, Aga, ay nagpapatuloy yung kanilang programa dito sa harap ng hukuman. Bago yan, ang nakatakdang confirmation of charges hearing mamayang hapon sa Presidente. Ayon sa grupong United People's Initiative, bilang pakikiisa sa dating Presidente, hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na resolbahin na ang ilang nakabinbing kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kabilang na rito ang inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag makipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Gayon din ang petisyon ng mga anak nito na habeas corpus na ngayon ay hindi pa nagkaroon ng desisyon ang hukuman. He was illegally kidnapped and handed over to a foreign country without submitting him to local courts, no? Magsusumite rin sila mamaya aga ng isang signature campaign sa hukuman na abot niya ito sa 1 milyon ang pumirma. Ayon sa ilang taga-suporta ni former President Duterte, illegal at walang justisya ang ginawa sa kanya at dapat na nga itong mapauwi ng bansa. Para po sa amin, hindi ko makatarungan yung ginawa para kay Tatay Digong. Aga naniniwala nga sila na mayroong magagawa ang Korte Suprema para mapauwi ang dating presidente dito sa bansa at binigyan din ng mga ito na gumagana naman ang justisya dito sa Pilipinas kung kaya nararapat lamang na dito lilitisin ang dating presidente. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Inilahad ni Senator Ping Lacson ang ilang plano ng Senado kaugnay ng pagliban sa sesyon ni Senator Bato de la Rosa. Sa palagay ni Lacson, dapat bisitahin at amyendahan ang kanilang rules kaugnay ng continuous absences ng isang senador. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nasasaklaw ang Senado ng Konstitusyon. Ito ang binigyan diin ni Senador Panfilo Lacson sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald de la Rosa. Paliwanag ni Lacson, sinasabi ng saligang batas na lahat ng miyembro ng Kongreso ay may immunity o ligtas sa pag-aresto ng mga paglabag na may parusang 6 na taon o pababa. Umiiral niya ito kapag may plenary session kung kailan mag-a-adjourn sine die ang first regular session ng 20th Congress sa Hunyo. Ngunit hindi pa niya natitiyak kung ano ang parusang ipapataw sa kasong Crimes Against Humanity na siyang kasong nakasampa sa ICC. Hindi pa rin natutukoy kung magiging accessory, accomplice o principal ang pagkakasangkot ng senador sa kaso. Kaugnay naman sa patuloy na pagliban sa Senado ni Senador Bato de la Rosa, wala pang pinal na aksyon dito ang upper chamber. Well, right now, pinag-uusapan namin what action to take in the case of Senator de la Rosa. Pero wala pang consensus. I heard that another PMAyer, I think Senator Trillanes, is planning to file an ethics complaint against him for continuous absence. Well, we'll just cross the bridge when we get there. Actually, kung may ethics complaint, it is the ethics committee that will take action initially. Ayon pa kay Lacson, wala sa Senate rules sa plenaryo ang matagal na pagliban ng isang senador gaya ng sitwasyon ni De La Rosa. Aplikable lang anya ang ganitong sitwasyon sa mga Senate committee kung saan nawawala sa membership ng komite ang isang senador kapag patuloy ang pagliban nito. I think we should revisit the rules of the Senate para mag-amend, para ma-incorporate yung situations like that of Senator Bato. Sinabi rin ni Senador Ping na posibleng pag-usapan ang issue tungkol kay Senador Bato kasabay ng All-Senator Caucus ngayong araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na pagtitibayin ng Kamara at maiaakyat sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Endorser ang kongresista ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Mahigit sa kinakailangang bilang ng boto sa plenaryo ng Kamara ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang posisyon ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang kongresista ay isa sa 2 endorsers ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na nagsiyasat sa umani questionableng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta sa impeachment. Out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan, 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko, makukuha namin yun. Pudayo na, yes. Taliwas ito sa naging pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na posibleng may epekto sa gagawing impeachment vote ng House members ang maagang deklarasyon ng kandidatura ni VP Duterte sa pagkapangulo para sa 2028 national elections. Para naman sa dating Albay Congressman at isang economist na si Joey Salceda, may negatibong epekto ang maagang deklarasyon ng Vice Presidente. It leaves a bad taste in the mouth or it's ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint, basically. Ganito rin ang paniniwala ni Congressman Abante.
yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Nasa tanggapan na ni Speaker Faustino Bogie III ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. May 6 na session days pa ang natitira para maisama ito ng House Speaker sa order of business at mai-refer ng plenaryo ng Kamara sa House Committee on Justice. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na may basbas ni dating Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kongresista ay isa sa 2 endorser ng ika-4 na reklamo. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung paliwanag ni Representative Ortega? Bakit niya iniendorso yung ika-4 na reklamong impeachment laban kay BP Duterte? Aga binigyang diin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na kaya niya inendorso yung ika-4 na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ay dahil halos kahalintulad ito ng Articles of Impeachment na sinuportahan niya noong 19 Congress. Si Congressman Ortega ay isa sa 2 endorsers ng ika-4 na reklamo at nilinaw ng kongresista walang kinalaman si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa reklamo. Ito ay matapos nga yung akusasyon ni Navotas City Representative Toby Chanco na ang dating House Speaker ang may gustong maihain ng reklamo. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ortega. Matagal na po na hindi speaker si Speaker Martin, but I guess he has to prove kung meron pong basbas si Speaker. But as far as I know, the former Speaker is concentrating on his district at recently nga po meron kaming meeting a few weeks ago at we are concentrating on our priority bills for the party, which is Lakas. Gayunman, naniniwala ang House Deputy Speaker na susuportahan ng Partidong Lakas CMD ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, partikular na ang inihain nilang 4th impeachment complaint. Of course, we are expecting that Lakas would also support the 4th impeachment complaint. Binigyan din itong inendorso niya ang impeachment complaint dahil kabilang sa naimbestigahan ng House Good Government and Public Accountability noong 19 Congress ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, isyung hindi natugunan ng opisyal. Aga na nanindigan naman si Congressman Ortega na dapat at mahalaga na mabuksan yung bank records ni Vice President Duterte. Pero subject pa rin ito sa approval o sa botohan ng House members, partikular na ng House Justice Committee oras na mai-refer na yung reklamo sa House panel. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Walang halong politika kundi serbisyo lamang. Yan ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa Naga City kung saan ang kasalukuyang alkalde ay si dating Vice President Leni Robredo na nakalaban niya noong 2022 elections. Sa gitna ito ng mga espekulasyon na posibleng pakikipag-alyansa ng administrasyon sa kampo ni Mayor Leni Robredo para sa darating na 2028 presidential election. Narito ang report ni Ryan Salatandol. Magkasamang bumisita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo sa mga Oplan kontrabaha sites at inalam kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang mga pagbaha lalo na tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay na ang Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportahan niya ito at agad na maisakatuparan.
pinuntahan ni Pangulong Marcos at Mayor Robredo ang Jesse M. Robredo Coliseum upang tingnan ang gagawing plano sa rehabilitasyon nito. Dinalaw din at tiningnan ang Sagop Creek at ang sitio Magayagaya na pawang mga kontrabaha site sa lungsod. Nagbigay na din si Pangulong Marcos ng budget para maisakatuparan ang mga nakalatag na proyekto sa Naga City. Wish natin na because of this help, maibsan. Siguro hindi naman totally matatanggal kasi yung Naga nasa lowest end of the Bicol River Basin eh. Pero at least hindi tumatagal. Tapos hindi yung konting ulan lang bahana. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito. At hindi naman ito kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solution. Samantala, inaabangan din ng ating mga kababayan kung ang pagkikitang ito ay sagot sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 elections. Matunog kasi ang pangalan ni ex-VP Leni na isa sa pinakamalakas na posibleng maging kandidato. I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. We did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Ayon kay dating VP Robredo, malayo pa ang eleksyon at pagtutuunan muna ng pansin ang mga proyektong nasimulan sa lungsod ng Naga. Si Pangulong Marcos naman ayaw magkomento sa maaaring pagtatandem ni VP Sara at ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Idinaan na lamang ng Pangulo sa biro at ipinakita na nagsuot siya ng kulay pink na medyas para kay Mayor Leni. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Binigyan din ni Marcos na pumunta siya sa lungsod upang makatulong sa solusyon sa problema sa pagbaha sa Naga City at hindi para sa politika. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng pamahalaang bayan ng Montalban, Rizal ang ulat na 50 ang nawawala sa pagguho ng sanitary landfill. Mula sa Rizal, ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, sa opisyal na tala, ilan ba talaga yung nawawala at nasawi? Aga sa ulat ni Mayor Ronnie Evangelista ng bayan ng Montalban, Rizal sa flag-raising ceremony kaninang umaga, 3 ang kumpirmadong nawawala. Taliwas ito sa kumalat na 50. Yung 50 plus or 100 na natabunan daw or missing ay wala pong katotohanan yun. Exaggerated naman, sobra yun. 50. Minsan, sa report pa lang, medyo diskumpiyado ka na eh. Paano nalalaman na 50? Bakit hindi 49? Bakit hindi 51? Bakit eksaktong 50? Doon pa lang sa report, medyo dubious na, no? Ayon kay Mayor Evangelista, ang labi ng isa sa 3 ay natagpuan na kahapon. 3 po yung missing, pero yung isa po sa missing ay na-retrieve na, nakuha na kahapon. Nakuha na rin ng pamilya. Kaya mayroon pang 2 na nawawala at best effort para makita yon. Sinapakahirap mag-retrieve or mag-recover sa bundok ng basura. Hindi naman niya katulad ng ordinary na landslide, panay basura yan. Kaya hindi po pwede na basta-basta, mano-mano ang pag-retrieve. Napakahirap. Biyernes ng hapon nangyari ang pagguho sa Greenleaf Sanitary Landfill habang may mga nangangalkal ng basura sa paligid. Mahigpit ang pamunuan ng landfill at ngayon lamang ay pinapasok yung ibang mga kawani ng media pero mga reporters lamang ang pumasok sa loob. Kaninang umaga nanatda namin sa Metro Manila Dog Association Kabayani 9 Corps, isang non-government organization na nagdalok ng tulong sa paghahanap. May mga pumasok rin sa loob mula sa Red Cross, PNP, DNR
at Barangay San Isidro. Hindi pa rin nagpapaunlak ng interview ngayon ang pamunuan nitong landfill. Bagamat sa ngayon ay nagkakaroon ng interview dito sa mga nakasaksi dito sa lugar. Saan muna ang latest mula dito sa Rizal? Balik sa'yo, Aga. Salamat, Ryan Lacanlale. Kinilala ng National Capital Region Command ng Armed Forces of the Philippines ang nakatakdang mapayapang pagtitipon kaugnay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA sa Miyerkules, February 25. Binigyang diin ng NCRCOM ang paggalang nila sa karapatan ng mga mamamayan na magsagawa ng mapayapang pagtitipon alinsunod sa konstitusyon. Ayon sa pahayag, mayroon na silang security at readiness measures bilang bahagi ng regular na paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa pagtitipon. Muling tiniyak ng AFP ang kanilang pangako na pagprotekta sa publiko at pagpapanatili ng seguridad ng Estado kasabay ng pagpapanatili ng profesionalismo, neutralidad at paggalang sa demokrasya. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa operator ng isang pampasaherong bus na nasangkot sa aksidente sa Gumaca, Quezon na ikinasugat ng hindi bababa sa 25 pasahero. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, iniimbestigahan na ang insidente upang matukoy kung ang sanhi ay may kinalaman sa roadworthiness ng sasakyan, kapabayaan ng driver o iba pa matapos umanong mawalan ng kontrol ang bus at bumangga sa isa pang sasakyan bago tumagilid. Inatasan ng operator na magsumite ng written explanation kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang prangkisa at pinahaharap sa pagdinig sa itinakda sa March 13. Tiniyak din ng LTFRB na babantayan nila ang pagbabayad ng insurance claims ng mga nasugatan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng national program na tinatawag na Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ay si Naga City Mayor Leni Robredo. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok Live. Nel, ano itong programa na ito na inilunsad ni Pangulong Marcos? Yes, Aga, ang tinatawag na Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang ay isang programa na nakadisenyo para palakasin ang suporta ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Isa itong inisyatibo na may direktang mandato mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maramdaman agad ang pag-unlad sa bawat komunidad ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng rollout ng 2026 Local Government Support Fund o LGSF, kung saan naabot sa 57 billion pesos ang inilaan para dito. Tutugunan ng LGSF ang mga pangangailangan ng mga probinsya, munisipalidad at barangay sa kanilang mga proyekto at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga lokal na pamahalaan ang unang nakakakita at nakakadinig ng mga problema. Dahil dito, susuportahan ng national government ang mga proyekto na ito ng mga LGU. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Kailangan na rin nating paigtingin ang ating paghahanda laban sa mga sakuna na pinalala ng climate change. Bibigyan natin ng suporta ang ating mga kababayan upang magkaroon ng multipurpose hall, sports facilities, iba pang mga pasilidad na maaaring magamit bilang evacuation center. At iba na ang disenyo nito upang kaya na kahit na gaano kalakas ang bagyo o lindol na dumating sa atin. Iniulat rin ni PBBM na nailabas na ang 1.39 trillion pesos para sa National Tax Allotment sa LGUs. Dumalo sa pagtitipon ang mga alkalde at gobernador ng iba't ibang mga probinsya. Kabilang sa dumalo ay si Naga City Mayor Leni Robredo. Mamaya naman ayon kay Pangulong Marcos, lalagda ang mga city mayor para sa Memorandum of Agreement o MOA para naman sa mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Nel Mariboho. Sinimulan ngayong araw ng Bureau of Internal Revenue ang Tax Compliance Verification Drive sa buong bansa. Pinangunahan mismo ni Commissioner Charlito Mendoza ang operasyon sa isang mall sa Divisoria, Manila. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano itong nationwide Tax Compliance Verification Drive? Aga ito yung isa sa mga hakbang o pamamaraan ng Bureau of Internal Revenue upang matiyak kung yung mga establishment o mga tindahan ay nakapagbabayad ng tamang buwis at syempre kung compliant sila doon sa iba't ibang requirements ng kawanihan. Sinuri ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang compliance ng iba't ibang tindahan sa isang mall sa Divisoria, Maynila sa pamamagitan ng pag-verify kung sila ay may valid na Certificate of Registration, Authority to Print at Journal. Tiniyak din kung wasto ang mga entry sa journal at kung regular silang nag-i-issue ng sales invoice. Pinangunahan ng kawanihan ang isang nationwide simultaneous verification drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng Tax Awareness Month. Layunin ng nationwide simultaneous friendly tax compliance verification drive na mas mapalapit sa mga taxpayer ang 22 revenue regions sa buong bansa sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-ugnayan at field visits. Ngayong araw, ayon kay Commissioner Charlito Mendoza, ang inisyatibong ito ay suporta sa mga reforma o reform priorities ng kawanihan. So ang purpose nito is, of course, part ito ng engagement natin sa mga stakeholders natin, sa mga taxpayers natin, part ito ng ongoing taxpayer education natin. Sapagkat alam natin na most of them, kaya hindi sila nakaka-comply ng tama dahil hindi sila properly guided. Hindi nila alam ng maliwanag yung mga regulations. Sa ilalim ng nasabing hakbang, personal na binisita ng BIR ang mga establishmento gaya sa Divisoria, Maynila upang magbigay gabay sa tamang pagpaparehistro, pag-issue ng opisyal na resibo at tamang pagbabayad ng buwis. Nanawagan din ang BIR sa lahat ng mga taxpayer na panatilihin ang wastong record at magbayad sa takdang oras bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa bayan. Aga bukod dito sa National Capital Region, ayon kay Commissioner Mendoza, isinasagawa rin itong TCVD sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa upang matiyak nga yung tamang pagbabayad ng buwis ng establishment, tindahan at iba pang taxpayers dito sa Pilipinas. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Formal lang nanungkulan ngayong araw bilang bagong hepe ng National Bureau of Investigation si Attorney Melvin Matibag. Isinagawa ang turnover ceremony kanina bilang simbolo ng pagpapalit ng liderato sa ahensya. Mula sa Pasay City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano yung marching orders o bili ng Pangulo sa bagong NBI Director na kanyang pangunahing tututukan sa ahensya? Magandang tanghali Aga, ayon nga sa bagong NBI Director, kabilang sa ipinapapriority sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang mapanagkot yung mga sangkot sa korupsyon at ang interes ng bansa at huwag pairalin ang pansariling interes. Formal lang naipasa ni National Bureau of Investigation Outgoing Director Attorney Angelito Magno kay incoming NBI Director Attorney Melvin Matibag ang liderato sa NBI kaninang umaga. Sa turnover ceremony kanina, isa-isa rin niyang nakadaupang palad ang mga hepe ng mga dibisyon sa NBI. Sa kanyang talumpati, kabilang sa inilatag niya ay ang modernisasyon sa issuance ng NBI clearance. Sana po pagtulong-tulungan din natin na kung ano yung may address natin, magkukonsulta po ko sa inyo, kay Director Lito, kung paano natin ito modernize. Ang halimbawa ko po dito yung mga OFW natin na nangangailangan na kumuha ng mga NBI, tulungan po natin kahit nasa ibang bansa, paano yung pamamaraan para makakuha. At yung isang reklamo na madalas, yung may mga hits dahil may kapangalan, ano po, pag-aralan po natin kung paano natin ito ma-address para naman po
kahit papaano sa maliit na bagay na tutulungan natin yung ating mga mamamayan. Inilala rin ni Matibag ang kontribusyon ng mga operatiba at nangako na bibigyan nitong pansin ang mga nakabinbing promosyon ng ilang tauhan sa NBI. Ayon naman kay outgoing NBI Director Attorney Angelito Magno, nakahanda siyang tumulong at buo ang kanyang suporta na ibibigay sa bagong leader ng NBI. But the mission remains clear. The path forward remains steady. Director Matibag, Melvin, in my capacity as one of your assistant director, you have my full and unwavering support. Leadership may change hands, but our duty does not change. To uphold justice, to protect the public, to preserve the trust that gives this Bureau its meaning. Pakiusap naman ni Matibag sa mga operatiba ang kanilang pakikipagtulungan, lalo na ng NBI. Tiniyak din ng NBI Director na bukas ang kanyang opisina para sa mga kawani ng NBI. Aga isa pa nga sa plano ng bagong NBI Director ay kausapin yung mga dati ng nanungkulan na director dito sa NBI at upang malaman niya yung mga ipinatupad nilang best practices yung sila ay nanunungkulan pa. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik siya yan aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Huling batch na ang Class 1992 ng Philippine Military Academy sa Philippine National Police. Dahil dito, ngayon pa lamang ay inihahanda na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lakan o mga opisyal na nagtapos sa PNP Academy para sa nalalapit na paghawak ng pamumuno sa organisasyon. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Magtatapos na ang pamumuno ng mga Cavalier sa pambansang pulisya. Ito ay dahil ang PMA Class of 1992 na ang huling batch ng mga Cavalier sa PNP. Ibig sabihin, ang mga lakans o mga nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA na ang mamumuno sa PNP sa mga susunod na taon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ngayon pa lamang ay inihahanda na nila ang mga lakans para sa pamumuno. Dapat din aniyang ayusin at palakasin ang PNPA. In Philippine National Police Academy, marami pa tayong gagawin. Hindi naman natin kino-compare but kailangan natin ayusin. There were several billions or hundreds of millions that were programmed din sa Philippine National Police Academy in the past, but hindi na-implement o hindi naayos ng mabuti. And so, the PNP will be investing to improve yung Philippine National Police Academy. Doon ko sisimula. Gayunman, sinabi ni Chief PNP na marami namang magagaling na opisyal mula sa PNPA. Kaya naniniwala siyang nasa mabuting kamay ang pambansang pulisya sa oras na magretiro ang mga Cavalier. Marami magagaling na mga opisyal sa ating Philippine National Police. It's a matter of handling them well, motivating them to do the job. Dagdag pa niya, mula rin sa Philippine Military Academy o PMA ang ilan sa mga nagtuturo sa PNPA. Si General Nartates ay kabilang sa PMA Tanglaudiwa Class of 1992, ang huling batch ng mga Cavalier na nasa loob pa ng PNP organization. Siya rin ang pinakabata sa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa Marso 2027. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Epektibo na ang 10 araw na gun ban sa Iloilo City kaugnay ng paparating na High-Level Association of Southeast Asian Nations meeting sa lungsod mula February 24 hanggang 27. Ipinatupad ang gun ban alas 12 ng madaling araw noong February 20 at tatagal hanggang 11:59 ng gabi ng March 1. Ayon sa Police Regional Office 6, bahagi ito ng seguridad para matiyak ang kaligtasan ng ASEAN Economic Ministers at delegates na dadalo sa pagpupulong. Sa ilalim ng gun ban, tanging mga uniformed personnel at mga law enforcement agencies na naka-duty ang pinapayagang magdala ng baril. Asahan naman ng mga motorista ang checkpoint sa mga border control sa lungsod. Samantala, suspindido ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan mula February 25 hanggang 27 kaugnay pa rin ng ASEAN Economic Meeting. Nakasamsam ang mga otoridad ng tinatayang 59.5 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon mula February 14 hanggang 21 sa Zamboanga Peninsula at Basilan. Ayon sa ulat, 55.7 na milyong piso ang nakumpiska ng Western Mindanao Naval Command o WMNC, habang 3.8 milyong halaga naman ang nasamsam ng pulisya. Samantala, sa Basilan, nakasamsam ang pulisya ng 67 master cases ng smuggled na sigarilyo sa sitio Cayo Pote, Barangay Maganda, Lamitan City. Ayon kay Lieutenant Colonel Elmer Solon, hepe ng Lamitan City Police, tinatayang 3.8 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiska. Dinala ang mga ito sa Lamitan City Police Station para sa dokumentasyon at nakatakdang i-turnover sa Bureau of Customs. Mariing tinanggihan ni Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen ang alok ni US President Donald Trump na magpadala ng US hospital boat sa isla. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na magpapadala siya ng barkong may dalang medical supplies upang alagaan ang mga residente ng Greenland matapos ang kanyang alegasyon na maraming Greenlander ang nagkakasakit. No thanks naman ang naging tugon ng pamahalaan ng Greenland sa alok ng US President at ipinagmalaki ang libreng public healthcare system para sa lahat ng mamamayan ng bansa. Hinimok din ni Nielsen si Trump na makipag-usap ng direkta sa kanilang pamahalaan sa halip na maglabas ng random outbursts sa social media. Nananatili ring bukas ang Greenland para sa dialogo at kooperasyon sa Estados Unidos kung mapanatili ang paggalang sa soberanya ng isla. Isang malakas at matinding winter storm ang kasalukuyang nananalasa sa northeastern part ng Estados Unidos. Ito ay nagdulot ng blizzard warnings, malalakas na hangin at posibleng pagbaha sa mga baybayin. Ayon sa National Weather Service, maaaring umabot sa 18 pulgada hanggang 2 talampakan ang kapal ng niebe sa ilang bahagi ng bansa mula New Jersey hanggang Massachusetts. Inaasahan din ang malalakas na hangin na maaaring magdulot ng malawakang brownout at coastal flooding mula Delaware hanggang Cape Cod. Nagdeklara na ng state of emergency ang ilang estado kabilang ang New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts at Delaware. Nagpatupad na rin ng travel ban ang estado ng New York at isinara ang mga paaralan, tulay at pangunahing kalsada habang higit 3,900 flights ang nakansela dahil sa sama ng panahon. Pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay habang inaasahang magpapatuloy ang masamang panahon hanggang Lunes. Naging mainit ang pagbubukas ng UNTV Volleyball League kahapon sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Sa opening matches pa lamang, kapansin-pansin na ang mas mataas na antas ng kompetisyon habang ipinamalas ng bawat kupunan ang kanilang paghahanda at determinasyon sa hardcourt. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo.
Volleyball League Season 4. 10 kupunan ang magpapasiklaban sa hardcourt. First game pa lamang, pina-intense na ang labanan sa pagitan ng defending champion na PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner. Sa unang laro, dumiretso sa 5-set thriller ang tapatan ng dalawang koponan matapos ang dikitan at palitan ng momentum sa loob ng court. Umarangkada ang unang set sa halos dikit na puntos bago nakakuha ng lamang ang AFP Lady Gunner sa score na 25-23. Sa ikalawang set, bumawi ang PNP Lady Patrollers at naipanalo ang set sa score na 25-22 na nagpakitang gilas para sa kanilang mabilis na adjustments at matatag na depensa. Nagpatuloy ang tensyon sa ikatlong set kung saan muling nakalamang ang PNP sa score na 25-21 habang pilit namang humahabol ang AFP. Ngunit sa ikaapat na set, naging dominante ang AFP at inagaw ang set sa score na 25-17, dahilan upang umabot sa deciding feat set ang labanan. Sa huling set, mas naging kalmado at organisado ang PNP at tuluyang nakuha ang panalo sa score na 15-10. Tinanghal na best player of the game ang opposite hitter na si Yam Porio matapos makapagtala ng 17 points mula sa 16 attacks at isang ace. Ngayon po kasi sabi ng coaches namin, play loose lang. Wag po kaming ma-pressure, ganon. Pero kita naman sa court medyo na pressure kaunti kaya siguro na-scramble din mga ilang sets po kaya umabot ng 5th set. Pero it was an intense game, sabi nga. So sa next game po, of course, magiging pa rin po kami, magiging intense pa rin sa loob ng court kasi yun nga, iniisip namin na lahat ng team ay pantay-pantay. Hindi rin nagpahuli ang ikalawang laban sa pagitan ng BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes dahil sa matinding palitan ng puntos sa bawat set. Nagsimula ang Lady Firefighters ng malakas na opening at agad nakuha ang panalo sa unang set sa score na 25-14. Sa ikalawang set, naging mas agresibo ang opensiba ng Comelec at nasungkit ang panalo sa score na 25-21. Sa ikatlo at ikaapat na set, naging intense ang palitan ng lamang sa puntos ng dalawang koponan bago tuluyang naging dominante ang Lady Firefighters sa dalawang magkasunod na set sa score na 25-21 at 25-20. So lumabas yung ni-review namin sa nilaro ng Comelec last year. So hindi madali kasi nakaisang set sila sa amin tapos dumikit pa. Okay, so nag-stick lang kami sa pattern namin tapos may mga sinugal kaming tao para makompleto yung fourth set. So risky yung fourth set. Medyo naging shaky pa rin so kailangan namin i-improve pa. Kasi may mga lumulusot pa rin na bola so hindi pa kami satisfied sa kailangan pa namin maging eager sa ginagawa po. Kasabay nito, tinanghal na best player of the game si Gang Abellana na may 26 points mula sa 22 attacks, 2 blocks at 2 aces. Bukod sa panalo ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters, kapansin-pansin ang mataas na antas ng kompetisyon, mga clutch plays sa crucial moment, at ang determinasyon ng bawat koponan na makuha agad ang pagkapanalo sa opening day pa lamang ng palaro. Sa pagbabalik aksyon ng liga, asahan ng mas matitinding bakbakan ng 10 koponan, hindi lamang para sa tagumpay ng bawat team, kundi para rin sa advokasya ng pagtulong sa kapwa. Abangan ang susunod na tagisan ng mga ahensya ng pamahalaan sa UNTV Volleyball League sa Paco Arena sa Maynila sa February 25, 2026. Magsisimula ito ng alas 12 ng tanghali sa labanan ng NHA Home Masters kontra Pag-ibig Lady Smashers. Susunod nito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers laban sa DFA emissaries ng alas 2 ng hapon. At sa ganap na alas 4 ng hapon, magtatapat ang DENR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Mapapanood din ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 19 na nagsasabi, "Ang labi ng katotohanan
ay matatag kailanman. Ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV Z News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.